Guys, blessed simbang gabi po ulit sa ating lahat. Ayan. Dito po ulit sa San Felipe Church. God bless everyone. Ama natin mga pamirihan, niloob mo ang iyong salita na binanita na ang bel ay maging aong totoo sa sabukunan ng mahal na Bethlehem. Ipagkaloob mo kami sumasampalataya na siya'y ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na yun, nang maabot na si Samuel, dinala siya ng kanahina sa templo sa Silo. Nagdala siya ng isang turong taon-taon, 36 na litrong harina at isang tsen na anak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi niya, Ana, kung natatandaan ninyo, ako po yung babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Ibinalangin ko sa kanila na ako'y pagpalooban ng anak at ito po ang ibigay niya sa akin. Kaya naman po, inhahan ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanila habang buhay. Pagkatapos nito, nagpuli sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kita, Rodas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kita, Rodas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagkatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway. Sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustahan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kita, Rodas. Nagapin ninyo ang mga makapangyarihan at pinalakas ninyo ang malihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para magbuhay. Masagana ninyo ng dating mamaranta. Ang dating mako nagsilang ng mga anak. At ang maraming sulting ay sa lungkot na sadla. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri ang Rodas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o gumawa ng buhay. Maaari niyo kaming katalin, maaari rin buhayin. Maaari niyo kaming payamanin o paghihiratin. Maaari rin ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri ang Rodas. Mapadadapilan ninyo kahit ang pinakaabang. Mahahango sa kahirapan kahit pinakadukha. Maihahanin mo sila sa mamamahal. Mabibigyan ng karamalan kahit na ang gustang-gusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri ang Rodas. Pagsi kayo po nakakapagbigay ka ng sa banal na Ebanghelyo.
panahon iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na tagapagligtas. Sapagkat nilihan niya ang kanyang abang paligid at mula ngayon ay tatawaging mapalad ng lahat ng saling lahi dahil sa madakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Inabalat niya ang mga may pakot sa kanya sa lahat ng saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Tinangat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang mga mabubuting bagay, ang mga nalugutong at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria at Elizabeth na may patungban at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Meron tayong mga binasang pangalan, istorya sa mga pagbasa. Sa totoo lang, parang gusto kong sabihin sa kanila, sila, itong mga pangalan ito, mga istorya, ang mag-pumili sa gawin ito. Dahil napakaganda ng mga istorya ng bawat pangalan na binanggit. Sa unang pagbasa pa lang si Hannah, sa Ebanghelyo si Elizabeth binanggit, si Maria binanggit. At kung sila ay tatayo dito sa harapan natin lahat, isa lang ang tatanong nila sa atin. Alam niyo kung ano ang itatanong nila? Ito, sino sa inyo ang gusto ng sumuko sa buhay? Ano? Sino sa inyo dahil sa pagsubok, dahil sa problema, dahil sa napakabigat gusto ng sumuko? Yan ang itatanong nila sa ating lahat. Bakit? Kasi sila yung mga tao hindi naging madali ang buhay nila. Napakabigat ang kanilang pinapasan. Si Hannah sa unang pagbasa, isang babae, na ang tingin ng maraming tao, mga kapitbahay ng nandun sa lipunan, siya ay taong may sumpa. Nandun tingin sa kanya, napakababa. Ayaw siyang lapitan. Ang tingin sa kanya, makasalanan. Bakit? Kasi hindi siya nagkaanak. Kasi nung unang panahon, ibigay lang, nung unang panahon, pag ganyan sila mag-isip, hindi ka nagkakaanak, baka ikaw ay may malaking kasalanan, dala-dala, yan ay sumpa sa iyo gano'n. So, ibig sabihin, tinatawag na judgmental, hindi lang kayo doon pa, marami na, nagkalat pa. At yan ang dinaraanan nilang pagsubok. Sobrang bigat na wala silang kasama sa buhay upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ganun din si Elizabeth, walang anak. Mas matindi kay Elizabeth, baong na, matanda pa. Anong tawag doon? Double jeopardy. Baong na, siyempre, posible. Matanda pa, so ka rin posible. Pag yan ang tingin sa kanyang tao, so, kagasumpa. Hindi ka dapat, napakasama mo. Ikaw ay isang disgrace. Yan ang tingin sa kanila, napakadihan. Pero saan sila kumuha ng lakas kung sila ay nabibigatan at yung mga panahon ang feeling nila wala silang kasama sa buhay. At ito ang gusto nilang sabihin. Bagamat sila ay dumaranas ng pinaka-extreme, pinaka-mabigat na problema sa buhay, hindi sila sumuko, hindi sila huminto, magdasal sa Diyos. Ganda, no? Hindi sila huminto. Maraming tao kapag may problema na, galit na sa Diyos. Inaaway na ang Diyos. Pag nabigat ang problema, hindi na naman gagawin. Lumalayo na sa simbahan, hindi na pumapasok, sinisisi ang lahat. Pero kung naman ito, magkaiba. No, we will persevere in praying. At yun ang dinangyari kay Hannah, lumapit sa simbahan.
Sana matutunan natin, kung may problema, huwag kayong lumapit ka ni kanino. Lumapit ka sa Diyos. Pumasok ka sa simbahan. Yung iba, pag may problema, sa lumalapit, inuman, hindi, gastos. Naglalasin, hindi ka naman gagawin. Yung iba, gumagawa ng bisyo, nagdadrugs. Bakit? May problema. Sakit sa katawan yun, sakit sa ulo, lubi ka pa. Nag-gastosan ka na, wala kang nasolve. Itong dalawang ito, sa bigat ng problema, sa Diyos kumanap ng lakas. Sa Diyos kumapit. At kahit dumating na yung panahon na parang hindi nila kaya, hindi sila bumigay. And that is why these are example for all of us of true faith in God. Kasi there will be times our faith will be tested. Pero yung test na yan, hindi para mabagsakin tayo. Yung mga pagsubok sa buhay, ibinibigyan yan upang tayo ay lalong maging matatag sa pinakamahirap na sitwasyon. Pero ang lakas, hindi kinukuha yan sa pisikal. Hindi yan kinukuha sa katawan, hindi yan kinukuha sa talino, hindi kinukuha yan sa pera. Yan ay nanggagaling sa Diyos. Kaya nga, ang mga taong malapit sa Diyos, kahit mabigat ang problema, hindi lang yan. Kahit mabigat ang problema, hindi siya nagwawala kasi alam niya kung saan pupunta. Alam niya kung saan lalapit. And that is exactly what we heard in the readings of today. Dininig ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Bakit? Kasi hindi huminto ang kanilang pagpupuri sa Diyos kahit sa pinakamabigat or extreme situation of life's difficulties. Bayani, heroic sa kanilang pananampalataya. Kaya na sa atin, meron pa bang ganyang tao ngayon? Meron pa ba dito? Of course, I believe. At sana ito yung maging modelo natin sa mga sitwasyon ng ating buhay upang makita natin na ang problema, ang pagsubok na dumarating sa ating buhay, hindi yan para tayo pabagsakin, hindi yan para tayo pahinahin. Dumarating yan para lalong lumakas ang iyong kapit sa Diyos at sa pagkapit mo at pagpupuri kahit may problema, didinig ng Diyos. Ang lakas nila ay nandun sa kanilang tiwala sa Diyos. Kapag malakas ang iyong tiwala, that is exactly the strength of every person. Ito yung sinasabi natin, do your best and God will do the rest. Alam niyo po, in-memorize niyo yan. Do your best and God will do the rest. Bakit? Because if you do the rest, you will be stressed. Uulitin ko. Do your best, and God will do the rest. Because if you do the rest, you will be stressed. Alam ang ibig sabihin nun? Pag ginawa mo na ang the rest mo, huwag ka na mag-problema, hindi mo na yung problema. Anong problema? Yung problema ng Diyos. Ang problema sa atin, pag sa Diyos, gusto natin maging Diyos. Kaya kayo, ang nangyayari, may stress. Bakit ka may stress? Kasi gusto mong makontrol ang sitwasyon. Gusto mong makontrol ang tao. Gusto mong sumunod sa'yo. Kaya na nangyayari, sumisigaw ka ng mataas. Akala mo, pag sigaw mo, magbabago ang sitwasyon. Hindi po. Hindi totoo yan. Akala mo, pag nagalit ka, magbabago yung tao. Hindi totoo yan. Ikaw ang una. Siguro mong aatihin. Marami mag-asawa kapag nag-aawa, yung misis, lalo na. Galit na galit sa mister. Anong ginagawa? Sisigaw. Tapos minsan, hindi ka kausapin. Yun, ganyan, pagkalit, hindi ka kausapin. Ang sama ka doon, kung matutulog na silang dalawa. Si mister humihilig, ikaw balik pa rin. So, kung sa mga ng buhay, siya lang yung nagkamali, humihilig pa. There are times, gamitin yung power of prayer. Alam niyo, pag-minister na yung kaaway, kagalit. Pagtuloy na kurusan niyo yung loob, kurusan niyo yung nangyari. Baka minsan ang problema na hindi natin na ipagdarasal ang tao, ang pamilya. Hindi ganyan kadali ang buhay, and that is why God is always telling us, let me do it for you when everything seems to be impossible. Because when the things are impossible, that is now the role of God in your life. Bakit? Kasi gusto niyang makita mo kung gano'n makapangyarihan ng Diyos na gagamitin ang problema mo at babalik pa rin niya para sa iyo bilang isang dakilang grasya. At
napakasarap nun. Ito yung proclamation ng mahal na Birhen. Ito yung proclamation ni Elizabeth. Narinig sa araw ni Zechariah. Ngayon, narinig natin si Hannah. They are praising God. Ang sarap magpuri sa Diyos kahit may problema. Bakit? Kasi naniniwala ka, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kasi yan ang Diyos, hindi ka pababayaan. And that's why these people in front of us today give us so much inspiration how powerful prayer is in our life. Kung natin isipin, ang dasal parang mahina. Kaya nga, bilang sa atin ang nagdarasal, lalo na sa pinakamabigat na sitwasyon, hihinto pa ba o lalakasan ang kapit? It is possible. We have been given this beautiful example of faith. Really heroic faith. Napakaganda pananampalataya. Na sana tayo rin, na araw-araw nagsisimbang gabi, na araw-araw humingi ng lakas at tulong sa Diyos upang maliwanagan na may kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang magbigay ng biyaya kahit sa kalangit ng isang kasalanan. Only God can change sin into grace. Only God can make the poor rich and the rich become poor. Only God can lift you up. Kaya at the end of the day, ang pinakamasarap lapitan ewan iba kung hindi ang Diyos. This is exactly the praise, the Magnificat. At ito rin ang sinasabi sa atin ng mahal na Birhen. Maganap tayo maging masaya kahit may mga pagsubok sa buhay. Dahil alam natin, maaasahan ng Diyos kahit sa pinakamahirap na sitwasyon ng ating dinaraanan. Panalangin ng bayan. Mga minamahal ko, tinutupad ng Ama ang pangako niyang pagliligtas sa atin. Dumalangin tayo sa Diyos sa diwa ng pasasalamat at sa kagalatang bumubupal sa puso ni Maria sa bawat ibilingan itulog natin, Panginoon, bilhin mo ang aming panalangin. Panginoon, bilhin mo ang aming panalangin. Maramdaman nawa ng tanan ang habag ng Diyos na isinubo ang bugtong na anak upang tayo mailigtas sa ating pagpamakasarili at suliranin ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bilhin mo ang aming panalangin. Maglingkod nawa ng tapat ang mga pinuno ng pamahalaan at supilin ng kapustutan gaya ng pagdarambong pagbudas sa kaban ng bayan at pagmamalabis sa kapangyarihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bilhin mo ang aming panalangin. Huwag nawang panghinaan ng loob ang mga nalulingka at ang nagkabulog sa mga maliliit at mga mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bilhin mo ang aming panalangin. Magkaliloob nawa sa Diyos ang mga mapagmataas at matuto silang matakot at lumalang sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bilhin mo ang aming panalangin. Pag-isabuhan nawa namin at magsilbing inspirasyon ang awit ni Maria na lumilingang sa mga tunang umaasa sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bilhin mo ang aming panalangin. Kamalaki makapangyarihan, hinahanap mo ang kalikasan ng tanan at hindi ang kapahamakan naman. Kaya iyong dinggin at pagbigyan at pagdub sa inyong bayan. Kaya magkakadulod ng kapayapaan sa sanlibutan at sa pagkakamit ng kalayaan sambalik ang iyong ngalan para sa inyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggan. Amen.
Manalangin mga pag-ibig ang pagkahay natin ng Diyos ang mga makapangyarihan. Tanggapin mo ang Panginoon. Ito magkakahabin sa iyong mga kamay sa kapagyan at kakanan sa ating mga kapalimangan sa buong sambayan ng ilan. Ang maraming lumikha, kalagdan mo ang mga aray na iyong sambayanan. Na pinagmagandang loob kung ibigay sa amin upang maihain. At siya nawag gumanap ng iyong ginagawa upang kami tuusin. Sa pamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumayo. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itaas ka namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Para pagkakalit sa lahat. Ang aming mga pangyarihan tunay ng maapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan sa Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusuko sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilan niya ay pinananalikan ng mahal na birning Kanyang pinantunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad sa mga bautista sa Kanyang pamilya. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw na Kanyang pagsilan. Kami inalay at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya isa namang hindi na nagsisiawit ng papuri sa iyo na malumpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kabanalan, ay ito ang magitan ng Espiritu ng Banal ang magtaog na ito upang para sa ating maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging mundo, ginawakan niya ang tinapay pinasalamatan kaniya, pinaghalihan niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kain. Ito ang aking katawan na iyahan ko para sa inyo." Bigyan matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis kanyang alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Simbahan na sa buong daigdig
Gustusin kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Obispo at ng anak na kapaligan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin ng Himlay na may pag-asa sa Linggo, buhay din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pag-itapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng apostol at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kaluluwa sa iyo. May pagdiwang na marami ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos naman, at kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tuloy na natin. Butos ako, Jesus, sa Panginoon natin Diyos. Ipunin natin ang lakas loob. Araw-araw, ilikas kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Sa banal ng aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat mo ang kakalian at ang kapangyarihan at ang kapulitan mo o kailanman. Ano si Kristo sinabi mo sa apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo. Huwag mo aming mananampalataya at walang aming mga pagkakasala. Panawagan mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sulit. At nagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang order ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayaman sa kanyang bibig. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa salita mo lamang, ilagaling na ako. Ang Diyos Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan ng hanggan. Amen. Magsipo muna para sa mga katalasa. Una, magkakaroon tayo ng second collection para sa programang Share and Magkikwena. Para sa mga kapatid natin na nangyayaman, ang pamamahagi ay gaganapin sa umaga ng December 24, araw ng linggo. Ikalawa, ang San Felipe Catholic School ay lumaganap na ng mga pag-aaral para sa taong panumpang 2024-2025. Maaari mo magpapagnanan gamit ang isa na Facebook page ng pag-aaral San Felipe Catholic School para sa iba pang mga impormasyon at katanungan. Ikatlo, sa linggo, December 24, ang mga oras ng misa ng Christmas ng Pasko, ang pagsila ng Panginoon ay ang mga sumusunod. Ika-anim at ika-walo at kalahati ng gabi. At ang malingal na misa ng ating gabi ng Pasko ng pagsila ay ika-10 ng gabi. Ika-apat, sa Lunes, December 25, ay dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsila ng Panginoon. Ito ay isang pistang pamilya. Ang mga oras ng misa ay ang mga sumusunod. Ika-anim, ika-pito, ika-walo, ika-siyam at ika-10 ng umaga. Ika-apat at ika-5 ng hapon. At ika-anim, ika-pito at ika-walo ng gabi. Maraming salamat po. Kung si kayo nag-umaga. Before the final lesson, bumabagay na natin sa nilang Merry Christmas. Dahil ito na sa akin siguro natin unang misa at tuloy misa ngayong gabi na dito. Dahil kami kumakain at dito sa mga Panginoon simbahan. So Merry Christmas, rest assured of our prayers for all of you, especially for your family and loved ones. Magsilu tayo habang ginagawa ang pagbasbas. Ang mga Panginoon ng Diyos Ama ng bugtong na anak, na naparito na noon at hinihimay natin bumalik ngayon, ay siya naman magpabalan sa inyo, paundan sa liwanag ng kanyang pagdating. At siya rin naman pumustos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Kapatid ginawa, niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, pakilusin sa pag-ibig na tuspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Kayong nagagala sa pagdating ng nakatawang taong mananubos, ay gusto sinawa niyang gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaan lubos magpasawalang hanggan. Ang pagpalain kayo ng pangyarihan Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Magaling ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan at